magkakaroon ng plenary, yun na, didesisyonan ng plenary sa June 11 kung ano ang gagawin sa impeachment trial. At ako, nakikita ko, palagay ko hindi na nila itutuloy. Ito ang wow trending. Impeachment kay Vice President Sara Duterte hindi na nga ba matutuloy? Matapos ang nakailang pagpaliban bago pa ang eleksyon noong Mayo na nilampaso ang mga kandidatong senador ni Marcos Jr. sa Visayas at Mindanao, abay tila ba nag-iba na ang tono ng mga balimbing na politiko na kapit tuko kung saan sila may pakinabang? Ayon pa kay Senate President Senador Chis Escudero na wala ng oras para ituloy pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, duda ang ilan sa mga netizen na ang hakbang na ito ni Senador Chis Escudero ay planado para sa 20th Congress ay manatili siya sa kanyang pwesto sa pagiging Senate President, dahil kung talagang desidido sila na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ay bakit ang dami nilang pasikot-sikot at madaming alibay? Kung mismong si Vice President Inday Sara nga ay handa na at ang kanyang team, abay tila ba bumahag ang buntot ng mga senador? Dahil matapos nga na magbigay ng kanyang pahayag si Senador Coco Pimentel na umpisahan na sa lalong madaling panahon ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara, abay talo si Coco Pimentel bilang congressman sa 1st District ng Marikina laban kay Mayor Marcy. At ang boto lang na nakuha ni Senador Coco Pimentel ay 23,000 lang. Naku po. Kaya nga si Senador Jinggoy Estrada na dating PDP laban umatras na sa pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at ang balimbing na si Senador Tol Tolentino nag-iba na din ng tono. Buwelta pa nga ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa comment section na agree ituloy na yan para makita kung sino ang totoong nasa likod, tulad ng sinabi ni Sara, pag hindi tinuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, dapat mag-rally sa Liwasan Bonifacio ang mga DDS. Nakapaghanda na lahat ng mga abogado ni Sara, tapos hindi ninyo itutuloy ang laking pera na inubos ni Martin para ma-impeach si Sara, tapos hindi ninyo itutuloy. Nagpa-hair ribbon pa naman si Dilima tapos hindi matutuloy. Tuloy na ninyo para magkakaalaman na kung magnanakaw nga talaga si Sara o gawa-gawa lang ninyo. Pag matuloy ang impeachment, siguradong damay si Presidente Marcos at First Lady. Pabor ito para sa mga yellow at pink sapagkat madali lang na i-blackmail si BBM at supporter niya sa Senate at Kongreso. Yes, dapat na ituloy at magkaalaman na ano nga ba ang impeachable offense. Ginamit lang ng mga bobong kongresista ang kapangyarihan nila sa maling paraan. Was there any basis on their accusation? Ano ba ang basihan ng kanilang pirma? Railroad ang proseso. Sabi nga ng isang congressman, hindi nga pinabasa sa iba, basta lang pinapirma. Kaya mas maganda kung matuloy para maparusahan din ang mga nagsampa ng impeachment na walang matinding basihan. Ginawa lang nila dahil sa kapangyarihan sila at ginamit ang kanilang kapangyarihan para sa pansarili nilang interes. Personal na political assassination sa kanilang political opponent nang makita ng taong bayan ang katotohanan at nang di magamit ng susunod na henerasyon ng mga kongresista ang maling paggamit ng kapangyarihan ng impeachment at impeachmentess. Pahayag ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa impeachment. Nako, biglang bumait. Parang malungmo Bisaya, para bang basang sisi na nire-respeto daw niya ang desisyon ng mga senador. Nung una narinig ko, nung bagong na-postpone yung reading articles of impeachment, nako, astig ang dating. Sabi niya, magtrabaho naman kayo, gawin niyo ang trabaho niyo, kami tapos na namin ang trabaho niyo. Kasi gustong-gusto niya matuloy yung impeachment trial. Kaya lang, sa ngayon, nakikita niya parang malabo na. Okay, ito, sa Facebook reel posted by Chari Murphy. Ito, pahayag ng House Speaker patungkol sa impeachment. Okay. Respect. What do you agree, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment
Kita nyo, malumanay siya, sobrang bait. Let's respect the decision of the senators. Mga 2 days ago, may napanood akong pahayag niya. Parang nang gawin niyo naman yung trabaho niyo. Tapos na ang trabaho namin. Constitutional duty niyo yan. Ganon ang dating. Parang palaban nung una. Ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging respectful na siya sa mga senador. Okay. So, ano bang rason nga na postpone? Sabi, inuna nilang talakayin ang mga priority bills na dapat maipasa. Which to me, tama lang yun. Kasi, paliwanag ni Senator Escudero, pag hindi nila gagawin yun, from June to up to now, hindi na maipapasa yung 12 priority bills. So, ano bang unahin mo? Yung impeachment? Ano bang? Sinong makikinabang sa impeachment? Taong bayan o ang mga nag-aambisyon na magpresidente? Kaya saludo ako sa desisyong ito ng mga senador, lalo na kay Senate President Escudero. Tama lang na i-prioritize ang mga bills na ipasa. Impeachment, depende na. Kaya June 11 na lang ang reading articles of impeachment. After that, wala na, tapos na. Ang mga prosecutors, wala na daw silang visa. Nag-expire na yung term nila. Ibig sabihin, goodbye. Congressman Joel Chua, Loestro, kung sino pa, depende na sa 20th Congress, bobotohan nila kung ano ang mangyari. And, by the way, June 11 pala, magkakaroon ng plenary. Yun na, didesisyonan ng plenary sa June 11 kung ano ang gagawin sa impeachment trial. At ako, nakikita ko, palagay ko hindi na nila itutuloy. Reading between the lines. Malala nyo, si President Marcos nagsabi na ayaw niya talaga ng impeachment. I believe ito na. Ito na yung... And let's commend the President pag talagang hindi na matuloy. Kasi nga, napaka-divisive itong impeachment na ito. At walang mangyayari, walang patutunguhan, kundi political baggage lang ito. Kaya, mag-crossover ba sa 20th Congress? Yan, isang malaking usapin na bahala na rin ang mga senador na papasok. Bahala na silang mag-usap-usap kung itutuloy nila o hindi. Basta, isa lang ang sigurado. Bloodbath. 19th Congress, wala nang bloodbath. Sa 20th Congress, baka sakaling meron pa. Sana naman, matuloy pa rin ang impeachment trial sa 20th Congress para magkaalaman. May nabasa akong article kanina, pahayag ni ex-Senator Trillanes. Gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil ito na daw ang it could end the political career of VP Sara for good. Mai-expose daw ang ties, mga connection ni VP Sara sa mga drug lords. May expose yung kakulangan sa iyang pag-iisip. May expose yung kanyang pagiging magnanakaw. Yan ang mga akusasyon ni Mr. Sonny Trillanes. So, good luck. Ito, sina Senator Hontiveros, Laila de Lima, puros na sila umiiyak ngayon dahil Franz Castro, wala na, nag-rally na sila kahapon. They're trying to put pressure on Senate President Escudero. Kailan believe din ako kay Escudero. Very, siya, punto por punto. I don't know kung